naghihinalaan pa lang ng bangag, itsugi, walang batas-batas, di ba? Walang disiplina ang mga tao, di ba? Kasi nga, hindi sumusunod sa batas dahil sa nasobrahan na ng demokrasya. Okay, punta tayo sa ating topic Okay. Kasi ang marami tayong topic ngayon, no? Yung nga mga updates sa nangyari sa bansa natin. Ay, guys, ang ganda na, sumisikat na yung araw. Dito kasi sa may bintana Itong kinalalagyan ko, dito yung aking upuan, nandito yung aking table, no? Table ko, dyan. Tapos bintana. Sumisikat na yung araw. Ganda na, no? So, sana nga lumayas na itong si Tino na to. Si Uwan. Uwan, lumayas ka na, Uwan. No? Lumayas ka na at huwag ka nang bumalik. Yan. So, ayun na mga kaibigan, no? Alam niyo ba na habang abala ang ibang mga politiko sa pamumulitika, no? I-flex natin 'to mga kaibigan na habang abala ang mga politiko, yung ibang politiko sa pamumulitika, habang abala yung ibang mga politiko sa pag-happy-happy sa ibang bansa, no? Pagwawarla sa ibang bansa, paglalaklak ng alak sa ibang bansa, pagpa-party-party, habang abala yung iba, pagpunta ng Quezon Province nga ba yun? No? Quezon, no? Tama. Habang abala yung iba, pagpunta ng resort, kasama di umano, no? Ayon sa aking puting loro, habang abala yung iba sa pagpunta sa Quezon, sa isang resort, no? Beach resort, kasama ang mga vloggers nila, at sila ay nag-happy-happy. Aba, mga kaibigan, no? Meron naman tayong mga politiko na matitino na gumagawa ng kanilang gawain, mga kaibigan, na hindi sila namamasyal, hindi pumupunta sa kung saan-saan, kundi nandito sa Pilipinas. Flex lang natin, mga kaibigan, no? Tingog Party List and Congressman Martin Romualdez. Mga kaibigan, no, habang abalang iba sa pamumulitika at intriga, sina Congressman Martin Romualdez at Tingog Party List ay tahimik, ngunit mabilis na kumikilos para sa mga Pilipino. Sa halip na sagutin ang mga paninira, pinili nilang tumugon sa mga tunay na pangailangan ng taong bayan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Dahil dyan, kay Congressman Martin Romualdez, ang serbisyo publiko ay hindi dapat napipigilan ng politika o ingay ng mga kritiko. Sa gitna ng unos, ang Tingog Party List at si Congressman Martin Romualdez ay patunay na may mga leader pa rin inuuna ang kapwa bago ang sarili. Yan, mga kaibigan, no? So, nagkaroon po ng mga relief operations ang Tingog Party List, mga kaibigan, at ni dating Speaker Martin Romualdez sa matitinding pensala na iniwan ng Bagyong Tino sa Eastern Samar. Halos 30% ng mga kabahayan, no, sa Humunhon at Suluan ang nasira. Agad na naghatid ng tulong ang opisina ni Congressman Martin Romualdez at Tingog Party List. Yan. Namahagi sila ng bigas, noodles, kape, sardinas sa mga pamilyang apektado. Umabot ang ayuda sa 7 barangay, Kanawayon, Kagusuan, Kasuguran, Pagbabangnan, Betaongan, ang hirap naman ng mga Habag at Inapulangan. Kasabay nito, tiniyak ni Congressman Romualdez na may kasunod pang operasyon para sa mga hindi pa naaabot ng tulong. Yan. So, mga kaibigan, no, bago pa man lumala ang sitwasyon, kumilos agad ang staff ni Congressman Romualdez at Tingog Party List upang asikasuhin ang evacuees sa Leyte.
Kaibigan, konting ano lang konting kwento lang. Napunta kami noon ng Leyte, mga kaibigan. Nung napunta kami noon ng Leyte, pumunta kami sa Tingog, no? Tingog party list na yung kanilang lugar doon kung saan nakita namin na tambak, no? Yung mga nire-repack, mga kaibigan, nagre-repack sila ng mga relief goods. Tambak, dami guys, no? Tapos may mga kumukuha, no? Kinukuha nila, tapos tinanong namin, saan nyo dadalhin yan? Dadalhin daw nila sa Samar. Kasi tutulungan nila yung Samar dahil nga na binagyo, no? Nung pumunta kami noon, yung Samar kasi na-hit ng bagyo. So, tingnan nyo Leyte. Nasa Leyte sila, pero pupunta sila ng Samar para tumulong. Ang dami nilang dala. No? So, ganyan po, no, mga kaibigan, ka-efficient ang Tingog Party List. Kaya palagi po siya na top, mga kaibigan. Kung hindi man number 1, ay number 2, no? Talagang palagi po siyang nasa unahan kasi ramdam po ng ating kababayan ang serbisyo ng Tingog Party List. Diba? Hindi katulad ng Duterte Youth na sinasabi na, diba, nanalo pa nga yung Duterte Youth, mga kaibigan, pero anong nangyari? Na-disqualified na sila totally. Duterte Youth, ang tagal-tagal na nilang Duterte Youth for 6 years sa panahon ni Duterte, pero kita mo naman, mga kaibigan, parang wala naman silang nagagawang tulong, no, sa mga Pilipino kapag may disaster. Hindi po katulad sa Tingog Party List at ng ating Speaker Martin Romualdez, no, na talagang kapag may disaster, nandyan. Kaya nga hindi sila nawawala. Tuwing eleksyon, nandyan po ang Tingog Party List, no? So, yan mga kaibigan, no, nakipag-ugnayan sila sa mga LGU upang tiyakin na may sapat na pagkain, tubig, gamot sa mga evacuation centers. At kita nyo mga kaibigan, nag-viral nga yung evacuation center, no, ng Southern Leyte, mga kaibigan, no, na sa gitna ng hirap, nagpakita ng malasakit, no, ang mga residente na sila ay nagbibigayan yung nagdi-distribute ng relief goods at nagbibigay din sila sa kanilang kapwa. Diyan po mga kaibigan, kitang-kita natin na kapag meron kayong mga leader na talagang mapagbigay, hawa-hawa yan. Pati yung mga tao doon, no, sa Leyte, no, sa distrito ni Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez, ay nakakawa din, no, ng tutulungan talaga, no, dahil po sa spirit of kindness, no, espiritu ng pagtutulungan na nai-impart ni Speaker Martin Romualdez at ng Tingog Party List sa kanilang mga kababayan. Kaya maging ang mga kababayan nila, ganun din po, tumutulong sa kanilang kapwa sa gitna ng disaster. 'Di ba? Sa gitna ng disaster, tumutulong. Hindi katulad ng iba dyan, ang daming nababahaan dito sa Pilipinas, nag-happy-happy sa dahig, yung bunso nasa Bali, lumalaklak ng alak. Yung isa naman yung babae sa beach, happy-happy, o sayaw-sayaw doon, o 'di ba? Happy-happy. Yan ang pamilyang yan na tuwing disaster, nagpapakasaya sila habang ang mga Pilipino may mga nangangamatay, no? Napaka-insensitive ng mga pamilyang yan, 'di ba? TYT Gas. Ay, hello TYT Gas, nandito ka na. Maraming salamat sa pag-drop by. Yan. Salamat TYT Gas, no? Yan. So, yan mga kaibigan, patuloy ang relief distribution sa Abuyog, Leyte. Yan po ang mga naaabot po ng Tingog Party List at ni Congressman Martin Romualdez, no? Patuloy na relief operation sa Abuyog, Leyte, Tacloban City. Mainit na pagkain para sa mahigit 2,000 manggagawa mula sa iba't ibang sektor. Sa Cebu naman, naganda ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo sa Compostela, Cebu. Noong lindol naman sa Medellin, Cebu, Guian at Eastern Samar nagpadala naman ng tulong sa
pagkain, gamot, no, para sa mga bayang apektado ni Bagyong Tino. So ito po yung mga ginawa, no, ng Tingog Party List. Ito ang sistema ng serbisyo ni dating Speaker Martin Romualdez, mabilis, maayos at may direksyon. Kita nyo ha, mga kaibigan, kahit hindi na siya speaker, siya ay patuloy pa rin na tumutulong at nagsiservisyo. At hospital assistance, champion, no, ang speaker natin at saka ang Tingog Party List. Patuloy, no, mga kaibigan, no, na patuloy na kampiyon ng hospital bills ang Tingog Party List. Batid ni Congressman Romualdez at Representative Yeda Romualdez ang bigat ng gastusin sa pagpapagamot. Kaya't simula noon, libo-libong pamilya na ang natutulungan sa ilalim ng programang ito. No? So, sabi nga ni Congressman Romualdez, ayuda is justice, not charity. Ulitin ko, ayuda is justice, not charity. Paulit-ulit na pinagtatanggol ni Cong Romualdez ang ayuda para sa mahihirap na Pilipino dahil ayon sa kanya, ang tulong sa mahihirap ay hindi limos. Ito ay katarungan. Ito ang uri ng public service na hindi naghihintay ng eleksyon o media coverage. Ito ang serbisyong totoo, tuloy-tuloy at tapat. Naalala ko lang ang mga DDS, mga kaibigan. Ayaw nila, no? Yung Speaker pa noon si Speaker Martin Romualdez, ayaw nila sa ginagawa ni Speaker Martin Romualdez na bigay ng mga ayuda, kung ano-ano daw ang iniimbento, mga ayuda, inuubos daw ang pera. Ayun naman pala kasi, dahil ang gusto pala ng mga DDS, ubusin ang pera sa flood control na goes. Iyon naman pala. Ngayon alam ko na. Now I know. Kaya pala sila galit na galit sa direktang tulong sa mga mahihirap natin mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Kaya pala ayaw nila na ayudahan dahil gusto pala nila nakawin. Gusto pala nila ninanakaw lang. So ayaw pala nila ng naitutulong. Diba? Mga kaibigan, alam naman natin, diba? Panahon ni Digong, diyan talaga talamak flood control, no? Ghost flood control, talamak yan sa panahon ni Digong. Hindi nyo maipagkakaila, di ba? Kahit nga si Governor Pan Baricuatro ay umamin na ang flood control, ghost flood control, nagsimula daw 2019 daw, ang sabi ni Pam Baricuatro. DDS yan. DDS yan. Diba? Hindi nyo maipagkakaila. Hindi nyo maipagkakaila yan. No? So, ito pa, tuloy natin. Yan. Kung sa Naga City, binuksan ni Mayor Leni Robredo ang City Hall bilang evacuation center, yan ay isang malaking halimbawa ng lokal na inisyatiba na ibigay din ang mga kaukulang kailangan ng mga evacuees. Sa Pasig City naman, may pet-friendly evacuation centers pa sa lahat ng barangay dahil batid rin ng LGU na mahalaga rin ang buhay ng ating mga pets. Sa Tingog at kay Speaker Martin Romualdez naman, hindi lang pagpapasilong kundi direktang tulong, pagkain, gamot, suporta sa bawat pamilya habang ang iba ay nakatutok sa pamumulitika, paninira sa administrasyon at sa Tingog Party List at kay Speaker Martin Romualdez. Puro paninira ang ginagawa ng iba. Samantalang ang Tingog naman at si Speaker Martin ay patuloy na nakatutok sa serbisyo at pagtulong sa mga Pilipino na nabiktima ng kalamidad. Diba? Oh. Mga kaibigan, nakakatawa lang ha. Ang sabi ng mga DDS, nauna daw si Sara Duterte, pumunta daw ng Cebu. Nauna daw tumulong, sabi ng mga DDS ha. Hindi man lang daw sinasamahan ng mga mainstream media. Wala man lang daw. Kaya wala daw picture. Kaya wala daw video. Hello? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Hindi pumunta si Inday Lucreng.
Hindi pumunta si Inday Lucring sa Cebu. Dahil si Inday Lucring ay merong disaster phobia. Alam niyo ba yung disaster phobia? Pag may disaster sa isang lugar, hindi siya pupunta, iiwasan niya yan. Dahil meron siyang malaking takot. May phobia siya sa disaster. My God, proven yan. Oh, nagkaroon ng napakalakas na bagyo dito. Saan siya pumunta? Germany. Ha? Nanood ng concert Taylor Swift. Oh, saan sabi niya? Matagal na daw nakaschedule, hindi daw pwedeng i-cancel. Eh my God. Anong sabi niya sa interview niya? Ano sabi niya? Kapag ikaw daw ay presidente or vice president or public servant, hindi na daw ikaw ang nagmamay-ari sa katawan mo. Ang katawan mo daw ay para sa bayan. Ang puso mo daw, ang isip mo para sa bayan. Kung ano daw ang gusto ng bayan, gawin mo. Diba? Ay sabi niya kay PBBM ang sigaw daw ng bayan, magpa-hair follicle test daw si PBBM. Si PBBM daw, yung katawan daw ni PBBM, hindi na daw sa kanya yan. Para na daw yan sa bayan. Kapag gusto daw ng bayan na magpa-hair follicle test siya, dapat daw ginagawa daw ni PBBM kasi yun daw ang gusto ng bayan. Yung katawan daw ni PBBM ay hindi na daw yan sa kanya, sa bayan na daw yan. Ayun naman pala sa bayan, bakit hindi mo may cancel yung trip mo sa Germany? Pinupulaan ka na nga at todo na nga ang sa'yo ng mga tao Hindi mo mai-cancel. Akala ko ba para sa bayan? So lahat ng sinasabi ni VP Sara Duterte, taliwas sa kanyang ginagawa. Ano pa? May bagyo din doon, nakalimutan ko yung pangalan. Nasaan siya? Nandoon kay Apo Wang-od, nagsayaw-sayaw, nakapaa, kasama yung mga Ilocano, di ba? Doon siya kay Apo Wang-od, pagkatapos nagpatato. Tapos, isa pa, may bagyo din nun. Hinahanap din siya. Nasaan siya? Nandun naman siya sa Cebu. Walang bagyo sa Cebu. At umaattend naman siya sa kasal ni Rama. So, kitang-kita na ng mga kababayan natin yung kanyang disaster phobia. Na tuwing may disaster, wala siya. Umiiwas siya sa disaster. Takot siya. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na nauna daw si Sara Duterte sa Cebu, that's a big, big lie. Hindi daw sinamahan ng mga mainstream media. Wala man lang daw video, wala man lang daw picture. Eh my God, si Sara Duterte pa, na palaging may kasamang entourage na kanya mga vloggers. Kung talagang pumunta siya sa Cebu, impossible na wala siyang photo op na hindi siya kukunan ng kanyang mga vloggers. Napakahilig niya sa photo op. Nagtanim nga lang, di ba? Nagtanim nga lang siya Photo op na pang Instagram, pang Facebook na, pang TikTok. Nagsayaw nga lang todo coverage. Yun pa kaya na pupunta ng Cebu para tumulong. Huwag kami, hindi kami bobo, hindi kami tanga na katulad niyo ng mga DDS. Huwag kami. Hindi niyo kami mauuto. Diba? Sinungaling kayo, mga DDS. Sinungaling. Diba? Kaya, yung sinasabi ng mga DDS, huwag niyong paniniwalaan. Hindi pumunta si Sara Cebu. Anong ginawa ni Sara? As usual, mahilig siyang mag-designate sa kanyang mga empleyado. Oy, punta kayo ng magbigay kayo ng doon, magbigay kayo doon ng ayuda. Ganyan lang si Sara. Kaya nga siya naloko At guys, ginawa niya sa DepEd, diba? Yung ginawa niya sa DepEd, total failure. Hindi siya hands-on. Mga trabaho, hindi siya hands-on. Matatag curriculum, wala siyang ginawa.
Tapos sinungaling pa. Anong sabi niya sa press con? Yung may pandesal, yung nagbigay ng pandesal. Anong sabi niya sa press con? Lahat daw yung sa ginawa sa DepEd, kasama daw yung matatag curriculum, sa kanya daw lahat yun. Sa kanya daw lahat. Sinungaling, di ba? Eh, meron siyang video eh. Anong sabi niya sa video? Hindi daw niya ma-review yung matatag curriculum dahil wala naman daw siyang background sa education, so lahat daw pinaubaya na lang daw sa kanyang mga eksperto, sa kanyang mga master teachers. Tapos sinabi niya doon sa, nag-press con sila, yung kasama niya yung mga inchik, no? Na nagbigay ng pandesal. Ano sabi niya? Matatag curriculum, sa kanya daw yun. Siya daw gumawa noon. Pagkatapos, sa nauna niyang press con, hindi press con yun isang event yun na nag-speech siya, maiksi pa ang buhok niya. Sabi niya, hindi daw niya ma-review ang matatag curriculum dahil wala daw siyang background sa education. Meaning to say, yung matatag curriculum, ginawa ng kanyang mga master teachers, ng mga master dyan sa DepEd, ipinaubaya niya lahat. Pagkatapos, nung ibinigay na sa kanya para i-review, para tingnan kung saan dyan ang maganda, ang dapat natanggalin, o ang dapat na mas ayusin, hindi niya ma-review. Kasi wala daw siyang background sa education. Nakita mo yung pagka-inutil. My God, ang dami mong oras. Vice President ka, DepEd Secretary, ang dami mong oras para dun. Kasi ang Vice Presidente, wala namang job description yan eh. Ang job description lang yan ay mag-antay na ang President ay hindi na incapable na or ganon. Wala talagang trabaho ang Vice President. So ang trabaho lang niya during that time, dapat ay DepEd, pero hindi pa niya nagawa. Incompetent. Diba? Pabaya. At walang willingness to learn. Wala siyang ganun. Hindi siya willing mag-aral. Eh my God, madali lang naman yan, ibasahin mo. Matatag curriculum, basahin mo. Siguro naman, makakaintindi ka naman siguro kasi sabi mo, lawyer ka, di ba? Nakapag-aral ka, lawyer, no? So, siguro naman maintindihan mo, matatag curriculum. Pag may hindi ka naintindihan doon ng mga terminologies, tanungin mo yung master teacher mo, tanungin mo yung mga eksperto mo sa DepEd. Ano bang ibig sabihin ito? Paki-explain nga. Tapos. Sa loob ng 1 taon, imposible naman na hindi mo mapag-aralan yan at ma-review. Si Sara po, mas marami siyang time sa Netflix, panunood ng mga movie, at panunood ng sine, at pag-happy-happy. Mas marami siyang time sa pagbibideo okay. Meaning to say, si Sara Duterte ay hindi pang Vice Presidente, hindi siya pang Presidente, hindi siya pang public official. Siya, dapat sa kanya, nasa bahay lang, mag-happy-happy. No? Warla-warla. Yan po ang katotohanan. Hindi po siya willing na mag-aral at pag-aralan ang kahit anong trabaho na i-designate sa kanya. Wala pong ganon kay Sara Duterte. Siya po ay isang tamad. Tamad mag-aral kasi siya ay bugok. Yan po ang katotohanan. Tamad siya mag-aral at siya ay bugok. Sabi nung isa, fake news daw. Fake news? Baka gusto mong ipakita ko sa'yo yung video. Sandali pakita natin yung video Ang hirap nito sa mga Duterte. Nag-idolize kayo sa Duterte pero hindi nyo alam yung mga ginagawa nila. No? Pakita ko Sara Duterte, hindi na-review ang matatag curriculum. Ito.
Dala. 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 Dala, tinan ko kung ito yun. Hindi yan, hindi yan. Yung ano yung asinal. Lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo to we will be able to solve the problem in 6 months nag-cause ng stress because I do not come from the education. Initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and on the stakeholders who did the review. Initially po, lumapit. Ay, tamad ang bugok. Bugok na nga, tamad pa. Alam niyo sa totoo lang, sinasabi nga ng teacher ko dati, no? Kahit hindi ka matalino, no? Kahit hindi ka matalino, kung masipag ka, aralin mo, try your best. Aralin mo. Makukuha mo yan eh. Pero ang problema kay Sarah, bugok na nga, tamad pa. Alam na nga niya na walang kakayanan yung utak niya dahil siya ay bugok. Tamad pa. So ano nangyari? Palpak. Palpak ang DepEd. If you give me 100 billion, I will solve all the problems in basic education. Anong nangyari? Binigay sa kanya almost 700 billion